umaga, si ASEC Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Magandang umaga po, ASEC Irene. Good morning. Hi Angel, magandang umaga. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Opo, ASEC, kamusta na po yung ginagawang tulong po ng ating DSWD dito po sa mga naapektuhan ng Bagyong Basyang? Well, para po sa nagpapatuloy na disaster response operations, hinggil nga po sa naging epekto ng Bagyong Basyang, ang Department of Social Welfare Development ay patuloy po na nagpapahatid ng tulong sa pamamagitan ng mga local government units in fulfillment, of course, of our mandate to provide augmentation support. And this is also in adherence to yung utos ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang pamilyang Pilipinong magugutom sa gitna ng kalamidad. Mm-mm. Gaano na So po? ang DSWD po ay nakapagpahatid na ng the total cost of humanitarian assistance ay nagkakahalaga na po ng mahigit 18.6 million pesos. At yan ay binubuo ng mga family food packs at mga ready-to-eat food boxes na i-distribute po natin sa mga lugar na apektuhan, particularly Misamis Oriental, gayon din po sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, and yung iba pang mga regions sa Visayas and Mindanao, particularly dun sa may mga port kasi nung umpisa pa lang, nung isang araw pa lang, nagpagpahatid na tayo ng mga ready-to-eat food boxes dun po sa mga stranded passengers. And batay naman po doon sa ating din pakipag-coordinate sa mga local government units ay nakakapag-provide nga po tayo ng mga family food packs, especially para sa mga families na nasa mga evacuation centers po sa kasalukuyan at doon po muna pansamantala na naninirahan in Angel. Opo. ASEC, sa kasakaling kulangin po yung mga ayuda, mga relief goods, family food packs, meron pa po ba tayo na mga naka-standby? Tama po. Alam niyo, actually, bago pa man tumama si Bagyong Basyang, meron na tayong mahigit 3.5 million family food packs na nakapreposition sa iba't ibang warehouses sa ating bansa. Kaya talagang meron po tayong na nakahanda na ipoprovide na tulong sa mga naapektuhan nga ng mga kalamidad. And ito naman po mga stockpiles natin dyan sa field offices natin up to the last miles. Kung kinakailangan po na mag-replenish tayo, of course, our main production hubs, lalo na yung located in Visayas, yung sa Visayas Disaster Resource Center, ay talagang magpapadala ng karagdagan sa mga warehouses po natin. But right now, as it is, like in Field Office Caraga, more than 160,000 family food packs pa po nandyan sa ating mga warehouses. In Region 10, mahigit 223,000 pa po yung ating mga family food packs na naka-preposition. And in all of the field offices of the DSWD, talagang sapat po yung ating pong mga stockpiles. Okay, so maliban po ASEC sa mga food at non-food items, ano pa po yung mga tulong na ibinibigay po natin para po sa ating mga evacuees? Well, of course, dahil ang DSWD ay nangunguna rin sa camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons, tinitiyak po ng DSWD na maayos yung kalagayan ng ating mga kababayan dyan po sa mga evacuation centers. And kung kinakailangan po na mag-provide tayo ng mga ibang interventions like psychosocial first aid, yan din of course ay ginagawa natin. And then, tinitiyak din natin na merong mga women and children-friendly spaces para mapangalagaan naman yung karapatan at welfare ng ating pong mga vulnerable sectors. And then of course, ngayon kasi nagtungo si Secretary Rex Gatchalian sa Cagayan de Oro at gayon din po magtutungo siya sa Iligan City para naman makipag-coordinate with the local government units and makita kung ano pa po yung mga karagdagang tulong na maaari nating maipaabot. Mahalaga kasi na ma-assess natin yung situation
so that we know what additional interventions may be provided to those who have been affected, Angel. Opo, yung mga nasiraan po ng tahanan, ano po yung mga assistance na pwede po nating ipagkaloob, ASEC? Ito yung sinasabi ko na additional interventions kasi we are actually implementing emergency cash transfer. Yung emergency cash transfer kasi tulong pinansyal yan na ang layunin ay suportahan niya yung recovery ng mga apektadong mga pamilya who have been slightly or severely affected by Typhoon Bashang. When you say severely affected, kasama na dyan yung may mga totally damaged houses or mga nasirang mga kabuhayan. Gayun din po, kapag may mga nakikita tayong ganyan, we could provide nga po emergency cash transfer. Kaya sabi ko mahalaga yung assessment na isinasagawa po sa local level. Okay, siguro pang huling mensahe po, ASEC, doon sa ating, especially doon po sa ating mga kababayan na labis-labis po na naapektuhan itong Bagyong Bashang. Well, tayo po ay nag-a-assure sa ating pong mga kababayan dahil alam niyo po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. ay tiyakin na lahat ng pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad ay agad po natin na natutugunan. Kaya nga po, talagang tinitiyak ng DSWD sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian. So una, sapat yung ang mga resources na nakapreposisyon sa ating pong mga warehouses up to the last miles. Pangalawa, agad po na tumutugon yung ating pong mga field offices doon po sa mga request ng mga local government units. And of course, yung pakikipag-ugnayan natin sa kanila para agad po nating matukoy ano pa yung karagdagang tulong na maaaring nating maipabot sa kanila. So ang lagi po nating mensahe ay makipag-coordinate po kayo sa inyo pong mga lokal na pamahalaan para po sa maayos na pamamahagi ng tulong. Dahil ang layunin po natin ay mabigyan po ng necessary assistance yung pong mga naapektuhan nga ng Bagyong Bashang. Hindi nyo po kinakailangang mag-alala sapagkat nandito po ang DSWD. Nakahanda po kami na umalalay. Sapat po ang aming mga resources. And, sabi ko nga, kaya nga magtutungo dyan si Secretary Rex Gatchalian so that he could see ano pa yung iba pang mga tulong na maaari nating maipabot sa inyo. So, muli, maraming salamat, Angel, sa pagkakataon na ito. And, again, I'd like to assure the families and individuals affected by Typhoon Bashang na nandito po ang DSWD sapagkat sa amin po ang bawat buhay ay mahalaga. Okay, with that, maraming salamat po, ASEC Irene Dumlao. Mabuhay po kayo at ang DSWD. Straight to the point. Sabado.